Pag-usapan po natin itong sinasabi po na sa paparating po no na 2025 ay in-announce po. Sabi dito, Miss Universe Philippines Pampanga has unveiled the 16 official candidates for its 2025 competition, and one of them is Kaylin Trajano, a transgender from Sinura Municipality of Porac. So, lingid po sa kalaman ng marami, kasabay po ng mga problema ng iba't ibang bansa kasama ng Pilipinas sa problema ng ekonomiya, problema ng national security at iba pa, kasama po sa ganitong mga issue ang problemang usapin sa pangkalahatan, pangangailangan po ng bawat individual. Siguro pasok na rin po dito ang mga usapin na patungkol sa mga bagay na konstitusyonal. Hindi siya basta-basta, no, kung titignan po natin ang mas malalim ito. Kasi sa iba, akala nila ay ganito lang. Pero tignan po natin kung ano-ano yung mga pwede po natin mapag-usapan. Bakit napakahalaga nito? Malaman ng bawat isa na itong ganitong klase ng kaisipan, ideolohiya, ganitong mga aksyon ay hindi kaaya-aya kung ating pag-aaralan. Hindi po ito katanggap-tanggap sa marami at hindi rin po ito lalabas na magandang bagay. Yan po ang ating pag-uusapan sa video po na ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po natin na parating. So di na natin pagtatagalin to, let's go! So yun nga mga tol, hindi na po natin pagtatagalin to. Pag-usapan po natin ngayon bakit napakahalaga po ng bagay na ito. Sabi po dito, Miss Universe Philippines Pampanga has unveiled the 16 official candidates for its 2025 competition. So pinakilala na sino yung mga opisyal na mga kandidato para sa paparating po, no, sa 2025 competition ng Miss Universe Philippines, kung saan kilala na po itong Miss Universe na kompetisyon ng mga kababaihan na sa ngayon po ay nahahaluan po ng ibang bagay na hindi naman natin makikita as naaakma dito po. Una po natin talakayin ay bakit ba ang LGBTQ community ay mismo sila ay nagkakahati-hati rin ng kanilang mga opinion, ng kanilang mga pananaw sa mga bagay-bagay. Una, sa pwede po natin tignan ay yung cultural and religious beliefs po ng bawat individual. Marami sa atin ay nagmula o lumaki, tumanda na sa pamilya kung saan meron pong pagkilala sa manlilikha, sa Diyos. At hindi natin papahirapan yung sarili natin para intindihin yun. Alam naman natin na marami, Kristiyano man, Islam, iba-ibang mga relihiyon, karaniwan na po ay alam nila ang natural, alam nila ang general view pagdating po sa mga kasarian, at yan po ay babae at lalaki lamang. So iyan po ay isa sa dahilan kung bakit ang LGBT community magpahanggang ngayon hindi po matatanggap ng marami, no? Isa sa dahilan po na pwede pa rin natin tingnan dyan is yung takot sa pagbabago o yung fear of change. Marami sa mga tao ay tinitignan ang mga bagay, aksyon na ginagawa po ng LGBT community sa iba't ibang larangan, iba't ibang mga bagay bilang bagay na maaaring banta sa pagkasira sa bagay na maaari natin tawagin na traditional societal norms o yung mga nakasanayan na, no, katulad ng family structures or gender roles. Halimbawa, sanay na po na tayo na ang pamilya ay una, pinubuo po yan ng ama at ina. Pero pagdating po sa LGBT community, diyan na pumapasok yung iba-ibang perspektibo, 'di ba?
ng mga tao, especially sa community na ito, saan pwede yung nanay ay tinatawag nilang tatay o kaya yung tatay tawagin nanay. Pagdating naman sa gender roles, no, mga nakasanayan na po na makikita po nating ginagampanan po ng isang tao sa isang pamilya o isang grupo o samahan, komunidad. Halimbawa ay mabibigat na trabaho, ay alam natin karaniwan lalaki. Kung meron man sa babae ay bihira po yun, pero marami ang naaalarma kapag nahihirapan ang kababaihan kasi kadalasan marami, kumbaga social norms na nga na tinitignan ang babae, mas iniingatan, mas inaalagaan kasi psychologically ang tendency pag sa babae ay mas sanay na at yun po ang makikita mo sa mga pag-aaral na kaya ganun po ang naging structure ng iba't ibang mga bagay na kung saan ay nagwo-work, umiikot, nagde-develop ang mundo na ito, no? Pero sabi nga po natin kanina, ito po yung isa sa dahilan bakit hindi tinatanggap itong ideolohiya, konsepto, mga ideas na ipinopromote po nitong LGBT community. Dahil yun, isa ay yung ayaw ng mga tao, marami sa tao ang ayaw na madistrong ka, mas madistrap ang traditional societal norms na kung saan mas nakikita itong nakararami na mas stable and better than anything else. So, pangatlo, pwede natin tignan is yung misinterpretation of freedom of speech. Diba? Equal, pagiging equal, no, ng bawat isa, bawat individual ang ipinaglalaban po ng LGBT community. Tama? So, sa bagay po na ito ay nagkakaroon po ng misinterpretasyon ng hindi tamang pagkakaunawa sa freedom of speech. Isa sa dahilan bakit hindi tinatanggap ang LGBT community ng marami ay yung pagiging eksklusibo nito sa kanilang sariling komunidad. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Ilan sa pinaglalaban po before, lalo dito sa Pilipinas, ng LGBT community ay SOGI Bill, which is maraming bagay, maraming kondisyones na makikita po kayo doon sa gusto nilang ipasang bill. Pero isa sa makikita po natin na pangangailangan na hindi nakikita ng community po na ito ay yung karapatan ng iba other than LGBT. Halimbawa, yung mag-oppose ka sa LGBT or anuman sa issues nila ay something na mahaharap ka sa mga consequence ng pag-oppose sa kanilang mga plataforma na kung saan alam po natin kapag sinabing freedom of speech dapat ay may respeto ka sa pangangailangan karapatan po ng bawat isa nang walang diskriminasyon. Pero karaniwan po sa mga pinaglalaban po dito ay kapag kinontra mo sila, kapag ka meron kang ibang view other than sa kung anong meron sila, ang gusto nila ay patawan ka ng kung anumang parusa na gusto nila o makikita nila karapat dapat sa'yo. Well, kung to be fair, no, marami naman talagang umaabuso, maraming sobra ang ginagawa po ng mga tao. Dahil nga marami alam po nila ay mali po itong ginagawa sa LGBT. Usapin man yan sa faith, sa Bible, or usapin man ng mga literal na mga bagay, legally, logically, alam nila nagkukulang ito eh. Hindi lamang kulang kundi talagang mali. Nakikita po nila ang sumusobra ay yung galit na nauuwi na sa karahasan. Halimbawa, 'di ba? May mga tao na talagang nag-i-stand sa kanilang faith na ayaw po nila sa ganito na umaabot sa halimbawa pagdidiskrimina, kaya ay pananakit na kapwa. Yung po'y maling bagay. Dahil anuman kaisipan po ng mga tao, mali man yan o tama, may kalayaan sila gawin sa isip nila, sa buhay nila, yung gusto nilang gawin as long as hindi sila makakaapekto sa iba. Pero sa makikita po natin na kanilang mga gustong umusad, na kanilang mga pinaglalaban ay nakakaapekto po sa iba. Ito pong pagpasok
no? Balikan po natin itong usapin sa Miss Universe Philippines. Ito pong pagpasok ng isang transgender, hindi natin babanggitin yung woman kasi hindi naman tayo naniniwala din doon. So, ika-cancel ka na ba, 'di ba? Pagka nag-o-oppose ka sa kanilang paniniwala, no? Ganun ba? Pagpasado na ba ang kanilang mga bill, ang mga gusto nilang paglaban? Well, anyway, tuloy po natin to. So, isa pong transgender, ang sabi, no? Disclaimer lang, no? Ayon sa pagkaunawa ko, ang kabilang po sa mga opisyal na kandidato sa paparating po na kompetisyon, which is, sabi po dito, no? Kaylin Trajano. So, I don't know if this is his original name, no? Or yung totoong pangalan niya, or kung binago man o ano man, something. So, basahin lang po natin na ganyan. Kaylin Trajano, proudly representing her Kapampangan roots, makes history as the first transgender to compete in Miss Universe Pampanga 2025. A successful model, entrepreneur, and advocate, he champions inclusivity, diversity, and empowerment, or in short, yung acronym is MUPH, Pampanga Road, sabi. Meron pa mga ibang mga nakasulat na pwedeng puntan sa link dito sa comment section. Nasa inyo na po yung kung babasahin ninyo. Pero stick na lang po tayo dito kung ano po yung mga nakikita natin. Kayo ba, ano bang palagay ninyo na ang isang dating lalaki na ngayon ay ginalaw yung katawan, tinatawag nilang transgender woman, na ating pinaniniwalaan na isa pa rin naman biologically man modified, no? Medyo nakakatawa lang kung isipin natin yung pinag-uusapan natin, pero realidad po to, no? Kasi kahit ano pong gawin natin, 'di ba? Meron pong sa katawan na hindi mo maikakaila. Sabi nga po ang lalaki ay meron pong X and Y chromosomes, while ang babae ay merong dalawang X chromosomes. No, hindi man tayo dalabahasa, hindi man tayo scientifico, makikita po yan na pag-aaral po yan, nakikita po sa katawan ng tao yan, sa sperm, sa egg cell, naturally, yan po yan. Kaya kahit anong gawin, yun at yun ang papatakan. Pero diba, iba-iba po tayo ng pananaw, iba yung pananaw din nila, may paliwanag din sila dyan, pero kahit ano pong paliwanag yan, makikita po dun, may mga basihan po ang ating mga sinasabi. At sa kompetisyon po na ito, no, yan po ang gagawin po nila. Kung dati ang mga sumasali lang po ay mga biologically women na meron pong chromosome na dalawang X, no? Correct me if I'm wrong. Ngayon po may makakasali na po na may chromosomes na X and Y. Tama ba? Tama. So yan po yung literally na differences na makikita po natin sa panahon ngayon na nangyayari, which I think na may epekto, no, sa isip, sa pangangatawan, sa strength, and so on and so forth. Pagdating po sa competition ay ano bang mga sistema, ano ba ang mga criteria na tinitignan, meron pong epekto ito, which is something na very very important, 'di ba, sa pagkapanalo ng isang kandidata. Marami pa po tayong pwedeng pag-usapan dito pero hindi po ito nalalayo sa mga naging usapin po noon kahit sa ibang bansa na nagbibigay po ng karapatan daw sa lahat, ang iyong pong kalayaan na equality, fairness sa lahat, ang mga ipinaglalaban po ng LGBT. Kahit sa ibang bansa po ay pinag-usapan po yung makikita mo na pinag-uusapan yung karapatan, sabi nga po ay yung the needs o yung need to protect transgender people from discrimination when it comes to conversation about restrooms, no? Parang sa Pilipinas lang din, katulad ng pinag-usapan po noon sa SOGI bill, which is hindi ka pinapasok sa pambabaeng palikuran o CR, lalabas na din discriminate mo ang isang LGBT individual, which is I believe, and marami po nakakaunawa rin naman, na
ang natatapakan po sa karapatan dito ay yung mga kababaihan. Bakit kanyo, 'di ba? Nagde-decide sila, gumagawa sila ng mga diskusyon, gusto nila magpasa ng iba't ibang mga plataporma, mga adhikain na naglalayo na magbigay ng kalayaan, karapatan, equal rights sa kanila without asking others, no? Especially yung karapatan po, the rights of every woman. Napakahalaga po nun, 'di ba? Bakit ka nga naman magpapasa ng isang batas o promote ng isang kaisipan kung saan yung hindi mo tinitignan yung pangangailangan ng iba? Yan po, 'di ba? Napakalaking controversial sa marami, pero logically hindi na po papasa. Kaya dumating yung time, 'di ba? Gusto na iba mambabatas yata before, no, disclaimer lang na bakit hindi na lang sila nakahiwalay, 'di ba? Merong men's restroom, merong women's restroom, and may LGBT restroom. So, paano lalabas naman na para silang kakaiba na talaga? So, hindi rin nag-work yan. So, siguro medyo mahaba na tayo mga tol. Ikaw, anong masasabi mo dito sa controversial na naman na ito na paparating sa 2025 na kompetisyon ng Miss Universe Philippines? Ano masasabi mo? Isang biologically male ang papasok po sa isang kompetisyon na kilala na po sa atin, sa bawat nasyon na nakakaalam po nito na ito po'y Miss nga no? Miss pambabaeng kompetisyon, Miss Universe Philippines. Ano masasabi mo? Comment down below. Pag-usapan natin yan sa comment section. And please don't forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po natin parating. See ya ulit sa susunod na video.